Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay nakatanggap ng malaking bapor pandigma na pinondohan ng Japan. Ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng kumikinang na tubig ng Manila Bay, habang napuno ng pakiramdam ng pag-asa ang hangin. Maraming tao ang nagtipon sa Subic Bay Freeport Zone, at lahat sila ay sabik na naghihintay sa pagdating ng isang kahangahangang barko. Ito ay isang napakahalagang okasyon para sa Pilipinas, isang ipinagmamalaking araw sa kanilang kasaysayang pandagat. Ang araw na matatanggap nila ang una sa 10 multi-role response vessel na bukas palad na pinondohan ng Japan para palakasin ang Philippine Coast Guard. Ang barko, isang kahangahangang 44 meter long barko, ay nakarating na sa Subic Bay, na nasa gilid ng isang convoy ng mas maliliit na patrol boat. Halos hindi mapigilan ng mga nanonood, pinaghalong opisyal ng gobyerno, tauhan ng militar, at lokal na residente, ang kanilang pananabik. Ang mga bata ay iwinagayway ang maliliit na watawat ng Pilipinas, at ang tunog ng tradisyonal na mga tambol at mga instrumentong kawayan ay umalingaw-ngaw sa background, na lumikha ng isang maligaya na kapaligiran. Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw, na nagliliwanag sabay, isang delegasyong Hapones, na pinamumunuan ng embahador, at mga dignitaryo ng Pilipino, na pinamumunuan ng Pangulo, ang tumayo sa pantalan, naghihintay sa paglapag ng barko. Isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan at pasasalamat ang nagmula sa kapulungan, na sumisimbolo sa matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pangalan ng barko, BRP Tugbataha, ay tumango sa malinis na Tugbataha Reefs Natural Park, isang UNESCO World Heritage Site, at isa sa mga pinaka-biologically diverse marine area sa mundo. Ito ay isang paalala sa kahalagahan ng pag-iingat at pagprotekta sa mga likas na yaman ng Pilipinas, sa lupa, at sa dagat. Sa gitna ng dagat ng Tagay, dahan-dahang lumapit sa pier ang BRP Tugbataha. Ang makinis na disenyo ng sasakyang pandagat, na ipininta sa natatanging puti at pulang kulay ng Philippine Coast Guard, ay isang simbolo ng modernidad at kahusayan. Ito ay puno ng mga advanced na kagamitan sa komunikasyon at pagsubaybay, ginagawa itong isang mabigat na asset para sa pagpapanatili ng seguridad sa dagat, mga operasyon sa paghahanap at pagsagip, at pagpapatupad ng batas. Habang nakadaong ang barko, isang gangplank ang ibinaba, at ang mga tripulante, na matalinong nakasuot ng kanilang uniforme, ay nakatayo sa atensyon. Ang mga watawat ng Pilipinas at Hapon ay kumikislap sa banayad na simoy ng dagat. Ang isang hagdan ay pinahaba mula sa pier hanggang sa barko, at ang embahador ng Hapon at ang Pangulo ng Pilipinas ay umakyat upang siyasatin ang barko. Ang commanding officer ng BRP Tugbataha ang nanguna sa paglilibot, na ipinakita ang mga makabagong pasilidad at kakayahan ng barko. Mula sa tulay, kung saan ipinakita ang mga advanced na radar at navigation system, hanggang sa well-equipped medical bay at ang maluwag na mess hall, ang bawat aspeto ng barko ay humanga sa mga dignitaryo. Ipinagmamalaki ng Pangulo ang pagpapalakas ng Philippine Coast Guard, at kung paano naging simbolo ang BRP Tugbataha ng kanilang pangako sa maritime security. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa Japan para sa kanilang suporta sa pagsasakatuparan ng pangarap na ito, na itinatampok ang malalim na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang embahador ng Hapon ay mahusay na nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pakikipagtulungang ito. Binanggit niya ang mga karaniwang halaga ng kapayapaan, kalayaan, at panuntunan ng batas na ibinahagi ng dalawang bansa.
Tiniyak niya sa Pilipinas ang patuloy na suporta ng Japan sa pagpapalakas ng kanilang maritime capabilities. Sa pagtatapos ng mga talumpati, nagpalakpakan ang mga tao, at isang tradisyonal na tropa ng sayaw na Pilipino ang umakyat sa entablado, na pinupuno ang hangin ng makulay na ritmo at makukulay na kasuotan. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy hanggang sa gabi, na may kapistahan, musika, at pakikipagkaibigan, isang angkop na pagpupugay sa pagdating ng BRP Tugbataha, at sa pagpapalakas ng mga depensang pandagat ng Pilipinas. Ang BRP Tugbataha ay higit pa sa isang sisidlan. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagtutulungan, at seguridad. Isinasaad nito ang proteksyon ng mga hangganang pandagat ng Pilipinas, at ang pangangalaga sa mga likas na kababalaghan nito, tulad ng Tugbataha Reef. At bilang una sa 10 patrol vessel, nagpahayag ito ng bagong panahon sa pandagat na depensa ng bansa, na tinitiyak na mapangalagaan ng Pilipinas ang mga interes nito, at mapangalagaan ang mga karagatan nito para sa mga susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng mga talumpati, nagpalakpakan ang mga tao, at isang tradisyonal na tropa ng sayaw na Pilipino ang umakyat sa entablado, na pinupuno ang hangin ng makulay na ritmo at makukulay na kasuotan. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy hanggang sa gabi, na may kapistahan, musika, at pakikipagkaibigan, isang angkop na pagpupugay sa pagdating ng BRP Tugbataha, at sa pagpapalakas ng mga depensang pandagat ng Pilipinas. Ang BRP Tugbataha ay higit pa sa isang sisidlan. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagtutulungan, at seguridad. Isinasaad nito ang proteksyon ng mga hangganang pandagat ng Pilipinas, at ang pangangalaga sa mga likas na kababalaghan nito, tulad ng Tugbataha Reef. At bilang una sa 10 patrol vessel, nagpahayag ito ng bagong panahon sa pandagat na depensa ng bansa, na tinitiyak na mapangalagaan ng Pilipinas ang mga interes nito, at mapangalagaan ang mga karagatan nito para sa mga susunod na henerasyon.